Hello, my dear! Hello, hello, hello! Aquarius, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Ay, Nine of Sword! What's wrong with you? Okay, my name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dears, yung ating first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026, and this is a general reading. This is not good, my dear Aquarius, okay? So, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading, and dun po sa mga interested about sa ating private reading, nasa description box down below lahat ng mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Nine of Swords. This is energy of overthink at saka sleepless night, stress in short, okay? Possible din na maramdaman mo rin na merong mga energy coming from outside of your area of responsibility. Ibig sabihin mga energy sa labas na parang hinihila ka or parang nagre-release ng negative energy. So maraming nangyayari talaga, my dear Aquarius, sa card na ito. Let me see. Next card. We have here the energy of the strength card. Okay, parang sinusubukan ang iyong lakas, ang iyong paninindigan. Okay, yun na nakukuha ko dito, my dear. Parang somebody is, kung galing, my dear, sa outside na energy, mga tao sa paligid mo, posible, my dear, na meron mga tao na parang sinusubukan ka. Saang sulok man ito, my dear, sa usapin man ng spiritual, sa usapin man ng iyong buhay, manifestation, okay, yun na nakukuha ko dito. Somebody is like, parang tinatry ka or tinetesting ka, my dear, kung hanggang saan ka. Expected mo, my dear, yung mga bully, my dear. May mga bully. There's some bully, my dear, ngayong first 15 days of May. Okay, this is not good, my dear. But overall, sa energy ng strength card, you're strong. Pero posible, my dear, na masubok lang talaga, my dear, yung iyong paninindigan, tibay at lakas ng loob, yung iyong strength, okay, yung mga ganyan, okay? So, remain composed, my dear. Like, compose mo ang sarili mo, my dear. Huwag magpa-distract sa mga distraction, kasi yun na nakukuha ko dito, my dear, sa energy ng Nine of Swords, na marami or meron, let us say, meron talagang mga distraction, my dear, coming from outside. Okay. Sinusubok ang iyong lakas, my dear. Ang iyong paninindigan. Bully energy is in the air, okay? Nararamdaman ko, my dear. Let me see, we have here the energy of the Two of Cups. Confused na energy, lalo na sa usapin ng emotion, okay? May mga times, my dear, ngayong first 15 days of May na nararamdaman mo na parang kang nalilito. Okay, yun na nakukuha ko dyan. Hindi ka makapag-decide. Yun na nakukuha ko, my dear. Possible na epekto to, my dear, nung energy coming from the outside na nililito ka at sinusubukan ka talaga, my dear. Okay, that's what I'm getting. Stress na energy. Okay, possible then, my dear, na may stress ka over here. Two of Cups is also the energy of health. Okay, lalo dito sa hawak ko na card, Ethereal Vision Illuminated Tarot card, because of this energy na parang health sign over here. So possible then, my dear, na baka nakaka-experience ka rin ng mga overthink, stress, yung mga ganyan, my dear, sa mga araw na ito. Okay, once again, May 1 hanggang May 15, 2026, we have here the energy of the Knight of Cups. Okay. May kinalaman talaga sa emotion, my dear. Sa energy ng Knight of Cups, parang hindi mo alam kung pagkakatiwalaan mo ba. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Hindi mo rin alam kung tutuloy ka. Medyo magulo, my dear, yung energy coming from the Two of Cups hanggang sa Knight of Cups. Medyo nakakakuha ako ng energy na parang you are distracted. Hindi ka makapamili, hindi mo alam kung itutuloy mo, hindi mo alam kung magtitiwala ka. Once again, posible itong produkto or epekto ng energy coming from outside. Ginugulo ka, dinidistract ka, sinusubukan ka, my dear. Okay, that's what I'm getting. Okay.
Let me see, my dear Aquarius. Next card tayo. We have here the energy of the King of Swords. Paninindigan lang talaga, my dear. Pag meron kang sinabi, sabihin mo. Okay? Ibig sabihin, pag meron kang sinabi, panindigan mo. Pag meron kang sinabi, sabihin mo. Pag meron kang sinabi, panindigan mo, my dear. Pag meron kang gustong gawin, gawin mo. If you decided to cut something, okay, always remember, my dear Aquarius, na kinat mo yung bagay na yun because alam mo sa sarili mo na hindi siya nagsiserve sa'yo. Kasi parang pakiramdam ko dito, meron energy na parang hindi mo kayang gawin, hindi mo ako kayang tanggalin sa buhay mo, hindi, yung para bang tinutukso-tukso ka or parang binubuli-buli ka na parang ganun na maski anong gawin ko, hindi ka almam, yung parang ganun na energy. So, this is the time, my dear, na maging firm ka talaga, maging composed ka talaga pagdating sa emotion mo, and i-analyze mo talaga, my dear Aquarius, yung mga bagay-bagay na, yes, gagawin ko tong desisyon na to kasi ito yung makakabuti, ito yung makakatulong sa akin, ito yung maganda para sa akin. Yun ang nakukuha ko dyan, my dear. Kung meron ka mga bagay na gustong gawin, possible, most of the time, kailangan mo ng help or kailangan mo ng support. Pero kung wala namang gustong mag-support or wala namang gustong mag-help, it's okay. Follow your heart. Go for it. Ituloy mo pa rin, my dear. Okay? With or without support ng mga tao sa paligid mo, my dear, you need to do it. Ginagawa mo yan, my dear, para sa sarili mo. I think, my dear, this is the time na talagang i-priority mo yung sarili mo, my dear. Like, gagawin ko to kasi ito yung maganda para sa akin. Ito yung makakatulong sa akin. And sabi ko nga sa'yo, may energy coming from outside na parang dinidistract ka ng dinidistract. So, kung sa tingin mo makakabuti naman sa iyo, my dear, yung decision na yon, bakit hindi? Okay? Possible na meron nagdudulot ng stress sa iyo, posibleng energy ni Leo. I can sense yung energy ng sword over here, Gemini, Libra, and Aquarius, and energy ni Leo. Okay? Kung sa water sign, energy ni Scorpio. We have here the energy of the star. Okay. Follow your dreams, my dear. Medyo tensyonado lang talaga, my dear, ang first 15 days of May para sa'yo. Pero as long as meron ka talagang paninindigan, as in firm decision making, as in buo talaga ang loob, tibay ng loob, talagang determinado na energy, you will be fine, you will be okay. Kasi ang mangyayari nito, I can see yung eksaktong scenario, my dear, na posibleng mangyari. Meron kang gagawin na isang bagay, pero posibleng pagka-uwi mo sa bahay or at the end of the day, puno-puno ka talaga ng panghihinayang. Kahit na siguro, my dear Scorpio, ginawa mo yung bagay na yon dahil sa tingin mo, yun ang makakabuti sa'yo. Pero at the end of the day, pag gabi na, my dear, sa energy ng Nine of Swords, mararamdaman mo, my dear, na parang para ka nakokonsensya kahit na ang dahilan naman kung bakit mo ginawa yun is para naman talaga sa ikabubuti mo. Okay? Once again, my dear, uulitin ko, kung para naman sa ikabubuti mo, my dear, bakit hindi? Okay? Kung makakatulong naman sa'yo, bakit hindi? Okay? Let me see, my dear. Next card, medyo stressful lang talaga siya, my dear. Okay, that's what I'm getting from the set ng cards. Okay, what is this? We have here the energy of the Death card. Kababanggit ko lang kanina, my dear, possible na meron kang mga ikakat, babaguhin, puputulin, pero possible din na, my dear, na meron mga blockage para magawa mo tong bagay na ito. And uulitin ko ulit, kung makakatulong sa iyo, my dear Scorpio, bakit hindi? Why not? Yun na nakukuha ko. Kasi tingnan mo, parehas yan sila, my dear, nakahawak sa kanilang mukha, the Death card and the Nine of Swords. Possible, my dear, na meron mga toxic na energy galing sa outside na dapat matagal mo naman na talagang pinuputol, okay? Kinakat kasi nagkukos na siguro ng problema sa mental health mo, sa buhay mo, pero parang nandoon ka siguro sa moment na meron ka mga reason kung bakit ayaw mo ikat. Okay, baka napamahal sa'yo or baka nag-aalala ka pa paano, mga ganyan. You have this reason, okay? You have your own reason, my dear, kung bakit ayaw mo siya ikat. Pero kung sa energy ng Knight of Cups, kung wala naman ng trust issue, punong-puno ka naman na, my dear, ng pagdududa sa tao na yan at hindi mo alam, my dear, kung pagkakatiwalaan mo pa ba, better, my dear, na i-cut mo na lang. Okay? Just cut it. Okay?
medyo nasusubok talaga, my dear, yung lakas mo, my dear, ngayong first 15 days of May. Pero once again, hindi lang sa ganitong desisyon. Doon sa mga nasa usapin ng spiritual, okay, kung napadaan ka dito at napapanood mo ito, my dear, this is the time na magkakaroon ka talaga ng mga psychic attack, okay? People will be attacking you, my dear, especially yung mga tao, my dear, na talagang alam na nasa usapin ka ng spiritual, especially yung mga tao na kakompetensya mo or kagalit mo, my dear, sa usapin ng spiritual, my dear. You will be makaka-experience ka ng attack, my dear. Eto pa, isa pa sa nakukuha ko, kung nasa isang grupo ka, my dear, kung nasa isang group ka, kunyari nasa witchcraft ka or something, or nasa tarot card ka, usapin ng spiritual, nasa isang grupo kayo, my dear, okay? There's a possibility, my dear, na meron kang isang kagrupo, my dear, na i-attack ka, my dear, ngayong first 15 days of May. So, be careful, be careful, be careful. Kung wala ka naman sa usapin ng spiritual, don't worry, okay? Let me see, my dear Aquarius. Last card natin is the energy of the Seven of Cups, the deceiving na energy. Okay, nililito ka, my dear, para hindi ka makapag-desisyon. Okay? Pero trust your gut. Maniwala ka, my dear, sa kung ano yung sinasabi ng iyong kalooban. Kung nararamdaman mo na wala ka ng tiwala, kung nararamdaman mo na hindi ka na masaya, you are not okay anymore, nagdi-drain ka, okay, nagkakasakit ka na, nakaka-apekto na sa mental health mo, and just cut it, my dear, okay? Priority natin ang ating sarili, my dear. Bottom deck of the card is the energy of the Two of Wands. Ito, my dear, yung energy, my dear, na bukas na yung pinto para makaalis ka sa energy na yan, kung ano man yung sitwasyon, energy, okay? Bukas na yung pinto, my dear, and lalabas ka na lang, pero meron pa rin mga energy, my dear, na parang dinidistract ka para hindi ka makaalis dyan. So, this is the time talaga, my dear, uulitin ko bago tayo mag-closing, na this is the time, my dear, na maging buo talaga ang decision mo, my dear, maging firm ka talaga when it comes sa usapin ng decision making, okay? So, my dear Aquarius, isa pala, baka maramdaman mo rin, my dear, na parang wala nang solusyon yung problema, my dear, pero it is just a part, my dear, lahat ng sinabi ko kanina. Okay, possible na part yan ng illusion at hindi yan totoo. Bukas na bukas yung pinto at ready. Pwede kang umalis anytime, okay? So, my dear Aquarius, ito ang reading natin para sa yung first 15 days of May. Lagi ko pong dasal at dalangin po sa ating buong may kapal na ang aking mga readings ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.